Eto na mga kababayan ang update dito nga sa Barangay Hall na pinatayo di umano ng isang congressman dito ho sa Maynila. So tinuluyan na po ni Mayor Isko Moreno. Makikita ho natin sa video ho na ito na kung saan talaga namang pulbos na. Nung una ho natin ikinover ito, talagang maganda, no? And yung ano lang, yung nipis lang nito, talagang napakanipis, mga around 2 meters lang yung nipis ng building ho na ito. At yun nga, di umano, nagkakahalaga ho ito ng 19 million. Nakakapaghinayang man, ngunit ito po ay against the law, kaya sabi nga ni Yorme, talagang kinakailangan ito gibain. So makikita po natin lumilitaw na yung school sapagkat nga sa ang ano no, ang uob-ob ng nagpagawa nito no. Kasi isipin mo unang violation. Ito po ay nasa bangkita which is against the law. Pangalawang violation ho dito sapagkat ito po ay tinayo mismong sa tapat ho ng eskwelahan. Ayun po sa ating mga napagtanungan na di umano, etong may mga teacher at saka may mga parents di umano ng mga estudyante na against nga dito sa barangay hall na ito na pinatayo dito mismo sa may school. Ngunit ito ay pinagpatuloy. Ang malas nga lang ho nila talagang naging mayor si Yorme sa pagkakataon ho na ito. Which is alam naman nila yan way back 2018, 16, hindi, 2019, talagang noon pa man, ang pagkaupo ni Yorme, talagang ayaw niya talaga na tatayuan or lalagyan ng kung ano-ano yung ating pong mga bangkita dito po sa Maynila. Pero itong hindi na siya naging mayor from 2022 up to 2025, 24 kasi 25 mayor na siya ngayon ulit. So ito, sa loob po ng 3 taon, talagang napakarami po mga barangay ang itinayo nga sa dito sa bangkita. Which is alam naman po natin, ayun nga kayo, minaturingan itong mga congressman ho na ito. Ngunit sila pa mismo, sabi nga natin, sila pa mismo ang lumalabag ho sa batas. Which is sila din naman ang gumawa ho ng batas ho na yan. Kita nyo po mga kababayan, nakakapanghinayang. Ngunit sinabi naman ni Yorme na kung saan di umano'y kanya naman ito'y iniimbestigahan sapagkat nga dapat lamang ho na merong managot sapagkat hindi naman yan biro Barangay 313 and Barangay 272. And meron pa po ang Barangay 208 and ang nakapaskal kasi doon ang sa barangay 208 na until now naman talagang malapit na pong matapos ang pagdemolish ay nasa around 9 million. And ito naman nasa 19 million. Grabe yung talagang na kumbaga na pulbos na pera ho na taong bayan. Kita niyo po yan no. Wala na, kitang-kita na po, skeleton na po yan. Siguro mga around 1 week to 2 weeks tapos na po ito mga kababayan. And marami pa pong mga gigibain sa utos po ni Mayor Isko Moreno dito nga po sa mga itinayo po nila sa may bangkita, yung Plaza del Ferro, isa din po yan sa talagang i-cover po natin sapagkat meron din daw di umano diyang ginawa na yung plaza parang pinagtayuan na parang sabungan ng style. Sinabi na rin po yan ni Mayor Isko Moreno. So ayan po, konting-konti na lamang and nagpapasalamat nga din talaga yung ating mga kababayan dito sapagkat nawala na po itong talagang nakaharang kasi nasa around siguro mga 1/4 po ng school ang talagang naharangan po nito. And pansinin nyo po, yung kulay blue ho na yan yung mismong gate po ng high school ho na ito na kung saan talaga namang natakpan mga kababayan yung eskwelahan no. Diba? Alam mo, napapaisip talaga ako, ito yung problema sa atin Diba? Tayo yung mga nasa gobyerno tapos kapag kayo mga ordinaryong netizen, sila ho ay pumesto sa bangkita, sila ho'y nagtinda which is alam naman ho natin kasi sumagot naman dito si Congressman Chowa Sabi niya ho mga kababayan na di umano ayon sa kanya, pinagawa niya ito dahil sabi niya dumaan sa tamang proseso. Sinabi niya pa na para daw di umano ito sa mga citizen, no, mga senior. Ang dami niya, which is kung titingnan ho natin, which is ito ho ay maganda. And kung titingnan ho natin, sapagkat maganda yung layunin niya, yun ang sinabi niya Diba? Pero no one is above the law. Diba? Yung ating mga vendors kapag ka nagtitinda dyan sa mga bangketa, agad ho ninyong hinuhuli, diba? Tapos kayo, malinaw pa ho yan sa sikat ng araw na mali ho yan sa sinasabi ho ng batas, pero nagtayo ho kayo ng mga, kita nyo, 2 metro. Kung gaano kalaki ang sukat ng bangkita, ganun din kalaki itong building ho na ito na tinayo ho nila dito. Take note mga kababayan, 4 na palapag ho ito. So medyo delikado kasi nga siyempre pag naglindol, mamaya hindi kayanin ng building kasi nga sa napakanipis at napakataas. And ito po ay talagang tupong ho kung gaano kataas yung school, ganun din halos pinantay po nila itong barangay hulho na ito na ginawa ho dito mga kababayan. Ayan o. Diba kung gaano gaban naman kasi kaob-ob ng mga nagpatayo niyan. Tingnan niyo po kung gaano kahaba ho ng panahon na talagang nagdulot ng perwisyo po sa mga taga rito itong pagpapagawa at pagpapagiba ho sa building ho na ito. Isipin nyo, diba? Yung mga alikabok niyan talagang papasok sa school, kawawa yung mga estudyante ho natin dyan. And syempre, paggawa niyan, alikabok na, sa ngayon ginigiba.
alikabok pa din. So, isipin nyo po yan kung gaano ho kalaki ang naging perwisyo ho nito. Ito kasi si Congressman Chowa, ang lakas ng loob nitong mag-imbestiga sa ibang tao. Sabi nga ni General Sukat, imbestigahan niya muna yung kanyang sarili. Isa pa po ito mga kababayan sa nangunguna sa investigasyon talking about the impeachment complaint laban kay BP Sara. Pero yun nga, ang sinabi po ni General Sukat na imbestigahan mo kung yung sarili mo bago ka mag-imbestiga sa ibang personalidad. O, kasi ito mga kababayan, no, malinaw na. Actually, ito dapat yung kinuquadcom hindi ho kami. 'Di ba? Hindi ho yung mga kasamahan ho natin Hindi ho dapat yung mga iniimbestigahan. Dapat ito. Ito kasi malinaw ho ito na ito isang paglabag ho sa batas. 'Di ba? Oh, marami hong sinasabi ho yung kabila na di umano, yung mga vlogger, yung mga nagsasalita against the admin talagang fake news. Do? Pero ito ho ay malinaw ho. Hindi na ito kailangan idaan sa mga butas ho ng karayom Kasi kung titingnan mo mga kababayan ho ay talagang malinaw ho na paglabag ho sa ating batas. O ayan. Dapat naman ho kung talagang concern ho kayo, hindi ho yung mga vlogger ho ang inyong imbestigahan. Ang inyong imbestigahan, ito malinaw na yan 'Di ba? Malinaw na ho yan na kung nung nakaraang suna nga, yung ating hong Pangulo ay nagastos ho ng 20 million in just one day. Ito ho, talagang 19 million naman ho ito. Sipin nyo po ito yung mga dapat nyo imbestigahan. Isama nyo ito sa investigasyon dyan sa flood control. Which is alam naman po natin, di natin sigurado kung mayroong mananagot sapagkat sa napakalaking ang halaga. Kaya tama yung sinabi ni Yorme. Alam nyo kung bakit? Kasi, ito yan, ang sinabi ni Yorme nung nakaraan, dapat daw di umano, ang pamamahala ng or pagsasaayos nitong mga flood controls ay sa local government. Kumbaga, ang local government anda siyang dapat mamahala kapag nagkaroon ho ng palpak sa mga proyekto ho na yan, kagad hong malalaman at masasawata kung sino ho ang may pananagutan. Sa ngayon, sa napakarami pong mga palpak po na flood control, even inamin din naman ng Pangulo yan na talagang palpak. Nung nakaraan 2022, pinagmalaki ni Bongbong Marcos na sabi niya 5,500 na flood control. Pero ngayon 2025 nung kanyang zona, ang sinabi na naman talagang palpak. Okay naman, at least umamin siya na talagang weak leader, no? Isipin mo kasi kung hindi ka weak leader, dapat nasa wata mo na yan kaagad Diba? So, okay naman. Sana ho may managot at okay yung suggestion lang naman yun ni Mayor Isko na para kapag kapalpak ang mga flood control, kaagad mahahatulan at masasawata kung sino man ang mayor na nakakasakop sa lugar ho na yan.